Simple pero elegante ang setup ng civil wedding nitong Lunes sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang reception, all set na rin. May pagkain, photo booth with matching photo at video coverage pa. Pero sa araw ng kasal, katakatakang walang masyadong dumating na mga bisita. Wala wedding na wala bisita. Ang tanging naiwan lang sa venue, si bride. Si groom kasi biglang nag-back out. Kung naligi ko gantan nga ano nga, abot ko sa inyo namin ginapunto ito. Karoon kayo, butingog lagi siya. Si lalaki raw kasi, di umano. Ginayuma lang ni girl. Natauhan lang daw ang groom matapos itong sabuyan ng asin. Nabi ka sir, di ka mo, di pa ka mutingog. Ang wedding coordinators ng kontrobersyal na kasal, sina Arvil at Vanessa. Nitong March 8 lang daw nung nag-inquire sa kanya ang bride. Nagpakilala siya, Miss Shalene Lorraine Justin Laugo, isang civil engineer. Tapos yung tatay niya raw, NBI directors, bigla akong napabilib. Pero ang kasal, sa March 10 ng hapon na raw agad. Ura-urada yung wedding kasi buntis daw siya. Since high profile sila, ayaw niya na ma-disappoint yung family nila. So sa side ko as the wedding organizer, big break na rin to. Walang pagdadalawang isip. Sinabi ko, sige ma'am, gawin natin yan. Uy, kinabukasan, nakipagkita raw si Arvil sa bride na si Shalene at sa groom nitong si JL. Lahat ng nagsasalita, yung bride. Sagot na raw ng bride at groom ang isusuot nilang gown at suit, makeup artist at sing-sing. Ang kailangan lang daw ayusin ng team ni na Arvil ang venue, pagkain, plus photo and video services. Ang inavail na package ng bride at groom, good for 100 guests. Go na siya sa pricing. Nag-send na raw si daddy ng 270k, pakicheck na lang bank account mo. Sinek ko, wala. Sir, baka may glitch lang. Nagpatuloy pa rin ako. Si Arvil agad na nag-book ng isang hotel sa Cagayan de Oro City kung saan gaganapin ang civil wedding at reception. Kailangan mabayaran muna yung full amount para mapapasok yung mga decoration. Nag-abono ako, 75,000. Hanggang dumating na ang big day. 8 AM, nagsidatingan na yung mga suppliers ko. Pero may aberya. Wala daw yung makeup artist kasi yung gown dala din daw ng pinsan niya, pati yung wedding ring. Kasi wala pa yung pinsan niya, di pa dumating. Tumawag ako sa sekretary ko, nag-prepare siya nung bridal gown. Contact ako ng in-house ko rin na makeup artist. Ang kanilang pre-wedding shoot natuloy, pero meron silang napansin. Wala po talagang imik si groom. Like pale. Nonchalant na lang po. First po na thought ko sa boy is kanang hindi naman ni mahal yung girl. Uy, pinapirahan lang kasi mayaman daw siya. Dili siya happy nga napugos nga tug dili pugid mao nga naong sa mong amigo kanang murag yung all nga lawom kay nga giuna-una bitaw nga. Ang wedding ceremony hindi raw nagsimula sa oras. Ang judge daw kasi na mag-o-officiate ng kasal, pati na ang mga pamilya at bisita ng bride, wala pa. Halos yung mga bisita na pumunta sa side ng groom pero sa side ng bride wala ni isa. Nagtataka na sila, 6 PM na wala pa rin nangyayari. Sa puntong yon, kinutuban na raw si Arvil na baka siya'y na-scam. Walang bayad talaga na nangyari. Ang ginagawa ko, pinipressure ko sila. At nagulat daw si Arvil sa ginawa ng bride. Ang pinipressure nila, yung kaibigan ng mga groom. Kung may credit card ba sila, ala, scam to. Paano kaya to? Sa akin mabiblame. Hanggang si Arvil tumawag na ng pulis. Una raw nilang kinausap si JL. Parang ini-scam ka ng bride. Pero nasa in denial stage pa siya. Gusto niyang ipakita sa mga kaibigan niya na may magaganap na kasal. Kinutuban daw ang mga kaibigan ni JL na baka siya'y nagayuma. Hanggang sa nag-isip sila ng paraan para di umano ito'y kontrahin. May nagtapon ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Kung naligi ko gantan nga ano nga, abot ko sa inyo namin ginapunto ito. Sir, alam niyo ba to? Kailala niyo ba ang pamilya siya? Kahit isa sa pamilya niya, hindi ko pa po nakikilala. Habang ang bride naman, kalaboso. Ang bride na si Shalene, lakas loob na humarap sa aming team para depensahan ang kanyang sarili. Pero meron siyang gustong linawin. Hindi raw siya si Shalene. Ang pakilala niya sa aming team, siya si
Riri Go. I'm no longer comfortable na dalhin yung pangalan. Kwento ni Riri, nagkakilala raw sila ni JL sa isang dating app. Last year, broken-hearted ako. Parang nag-download ako ng isang dating app. Casual lang talaga dapat yung meeting namin. Kanto-kanto lang. Hanggang sa ang dapat na simpleng meet-up na uwi sa kapusukan. May nangyari sa amin. Kinabukasan, niyaya raw ulit ni Riri si JL na lumabas. Pero hindi na raw ito nagpakita pa hanggang nitong Disyembre. Nagsusuka na ako. January, nagpa-check up ako. I found out na I'm pregnant. Alam ko, wala akong kinitang iba. So, kinonta ko siya. So, ako, I want a paternity test ko. Pero, hindi siya sumama. Wag na lang. Kahawak niya sa tiyan ko. Feel niya daw na alam niya talaga na sa kanya. These words are from him. Sa maiksing sandali, nahulog daw ang loob nila sa isa't isa. Nag-develop lang naturally yung feelings ko sa kanya. Sinasabi niya na sa akin na he loves me. At makalipas lang ang halos isang buwan mula nung huli silang nagkita, si JL agad daw nag-propose. Pagising niya ng umaga, nakita niya sinabi, magpapakasal tayo. Nung Saturday, March 8, minute up namin yung coordinator. Pero ang kanila dapat masayang araw, naunsyami sa sunod-sunod na nangyari, lalo na nang si Riri inakusahan na ngang scammer. At di umano, ginayuma lang daw ang groom para magpakasal sa kanya. May nagtapon ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Ano nga ba sa mga kumalat na kwento ang totoo? Totoo bang buntis si Riri? Ginayuma ba niya talaga si JL? At sa kalagitnaan ng aming pagsisiyasat, may natanggap ang aming team na mensahe mula sa nagpakilalang kamunti ka na rin daw pakasalan si Riri. Natrak ako sa baktuhan. Nagtiwala naman ako kasi akala ko talaga mayaman. Ang mga pasabog na revelasyon sa aming pagbabalik. Pinagpiestahan ng mga Marites online ang kasalang ito sa Cagayan de Oro City na hindi natuloy dahil si groom umatras matapos daw matauhan sa di umano panggagayuma sa kanya ng bride. May nagtapon ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Sir, alam niyo ba to? Kailala niyo ba ang pamilya siya? Kahit isa sa pamilya niya, hindi ko pa po nakikilala. Never ko talaga siya ginayuma. Laking pagtataka raw niya nung tila pinaiwas na ng mga kaibigan ni JL na lumapit ito sa kanya. Shock na ako doon. Huwag mong titigan sa mata. Bakit? Anong meron? Iba na yung way ng talking niya. Naputol na lang daw ang kanilang diskusyon nung dumating ang mga otoridad. Babay na. Sumama ako sa police station. Explain na, na wala pa kasing payment, which is I acknowledge din naman. Si Riri, binigyan ni Arvil ng 10 araw para mabayaran ang balanse niyang nasa halos 100,000 pesos. Meron din tuloy nagduda kung talagang buntis nga ba si Riri. Hindi naman ata buntis yung babae. Nagtanong ang aming team kay Riri kung may pwede siyang ipakitang medical records patunay ng kanyang pagdadalang tao. Pero tumanggi siyang magbigay ng kahit anong pruweba. Umaasa kasi si groom na ang daddy daw kuno ng bride ang magbabayad ng lahat. Akala ng groom naka-jackpot siya sa babae. Samantala, sinubukan naming interviewin si JL pero hindi siya nagpaunlak. Mula naman nung nag-viral ang pangyayaring hagisan ng asin na di umano pangontra gayuma, may iba pang lumutang na nagsabing na-scam din daw sila ni Riri. May group chat pangaraw na binuo ang kanyang mga nabiktima na aabot na raw sa 20 tao. I refuse to answer the issue kasi ginagawa na namin ang legal process. May nakipag-ugnayan din sa aming programa at nagpakilalang kamunti ka na rin daw siya noong matikot ni Riri. Itago natin siya sa pangalang Peter. May nag-chat sa akin kasi na account. Profile pics niya dun. Maganda yun, mga sexy na nakalagay. Natrak ako sa baktuhan na. Mga January hanggang sa May kami nagkarelasyon. May nangyari sa amin. Yung una nun, sinabi niya kasi buntis na daw siya. Hanggang
nagdesisyon daw silang magpakasal alang-alang sa bata. Pero ang ending, wala raw kasal na nangyari. At ang halos 300,000 pesos daw na nagastos nila, pamilya raw ni Peter ang nagbayad. Magbabayad talaga siya kasi akala ko talaga marayaman siya. Magre-reklamo din ako. Marami na kasi siyang na-scam na yun, na kagaya sa akin na nangyari. Ang gusto kong mangyari is makulong yun. Hiningan namin si Riri ng reaksyon tungkol dito. Pero tumanggi siyang magkomento. Walang batas na nagbabawal na umatras ang isang tao sa isang wedding o kasal. Pero kung ang promise to marry ay naging proximate cause o dahilan, mag-enter into sexual relationship yung partner mo, kaya napagasto siya sa kasal, pwede kang mag-file ng action for damages. Pwede siyang kasuhan ng estafa kasi may elemento ng deceit. Nag-cause din ng damage dun sa isang partner. Ang maximum penalty ng estafa ay 6 years and 1 day na pagkakakulong pero hindi lalampas ng 20 years. Ang gayuma ay nagsimula pre-Hispanic time. Mga Pilipino kasi talagang fully invested with emotion. Gumagamit na din tayo ng medium or paniniwala sa supernatural way para makuha yung affection. Mas maganda, kilalanin talaga nating mabuti ang ating mga ka-relationship. In the end, hindi tayo magsisisi. Ang pag-aasawa, hindi parang mainit na kanin na kapag isinubo at napaso, pwede nang iluwa. Pinaghahandaan ito at ibinibigay sa taong tunay na mahal. Nang sa huli, ang inyong pagsasama hindi alatin.